Yun hong trade deficit daw po ng Pilipinas noong Oktubre, dulot daw po ng mas malaking pagbaba ng export kumpara po sa import. Tandaan niyo po yan ha. Ayon po ito mismo sa istatistika ng Philippine Statistics Authority o PSA. Batay po kasi sa tala ng PSA, ang balance of trade in goods o yun pong kaibahan sa pagitan daw po ng import at saka ng export value ay umaabot daw po ng $4.17 billion na deficit o depisyo nito pong nakaraang Oktubre. Mas mataas daw po ito ng 26% kumpara sa $3.31 billion na deficit noon pong Oktubre ng 2022. Mas malaki rin daw po ang trade gap nito Oktubre kumpara sa Setyembre na nasa 3.58 billion US dollar at bumaba ng 17.5% ng export sales ng atin pong bansa. Ano ibig sabihin nito? Mas malaki yung ating... Mas malaki yung ating import kaysa export. Ayun, so yung mas malaki pumapasok Yes, kaysa mas sa ating malaki. So, mas nilalabas. malaking gastos natin sa dollars. Mas malaking nilalabas nating dolyar. So yun palang ibig sabihin noon. Well, wag na tayo magtaka, no? Dahil ano lang ba yung mga talagang nakikita nating angat na pinanggagalingan ng ating dolyares, no, when it comes to export? Yung banana. Oo. Yun. Yung ating mga minerals galing sa ating mga mining sites. Nako, yan pa yan, oh. Oo. Would you imagine paano tataas yung presyo at gaganda yung makukuha natin kung ang i-export mo raw material? Oho. Pwede namang finished product ang i-export na natin at i-process natin dito yung mga minerals. No? Na hayaan natin mag-invest yung mga mining companies na yan sa ating bansa. Gaya na lang din itong Black Sand, di ba? Ibig mo sabihin, dito magtayo ng processing plant. Dito na magtayo ng Ayun. processing plant at huwag natin payagan i-export yung mga bagay na yan na wala man lang wala man lang dagdag na kabigin ang ating pong ating bansa, no? Ayun. Well, kung titingnan mo yung mga black sand na lang, di ba dyan sa black sand may nakukuhang mineral na ginagamit sa baterya ng electric vehicle? Yan, totoo diba? yan, oo. Narinig natin yan. Ano nangyari? Tuloy-tuloy pa rin. Pati yung nickel, di ba? Yes. Yung nickel ore. Yes. Yan, oh. Tuloy-tuloy pa rin ang export natin. Ano ang mangyayari? Pagkarating ng araw at dumami na ang electric vehicle sa ating bansa, saan na tayo kukuha niya mga yan? Baka ubos na yan. So kung meron tayong processing plant dito, ay mas malaking bentaha ito para sa atin, Kuya Benny, ganun ang ibig sabihin? Parang yung nangyari sa Korea, di ba? Oho. Alam naman natin na ang iPhone ay nagpapagawa nung kanyang LED, yung screen. Yung pinaka-screen, oh. Oo, pinagagawa niya to sa Korea. Okay, oo. Anong ginawa ng Korea? Ay hindi pwedeng gawin diyan sa Amerika. Dito dapat gawin yan. So inubigyan I-export nila? lang namin sa iyo. Oo. Okay. Ganun. Pwede ba natin i-demand yun? Halimbawa, yung bakal, yung nickel ore, di ba? Yung Yes. mga nakukuha sa atin, kabisado mo ito sa part ng DNR dati na ang labas lagi, pagbalik ito sa atin, minsan nga ay substandard na bakal pa ang balik, no? Yes. Sa halip na talaga namang mataas ang kalidad. Sabihin, dobleng talo pala tayo, naubos ang ating mina, pagbalik sa atin, substandard pa. Yes. Tsaka kung makikita mo, dati yung mga basura nating bakal, no? Yung mga junk, Oo. abay na-export pa papuntang China. Oh. No? So, ibig sabihin, junk yan, maganda, pangit, sama-sama yan. Pagkarating doon, pipiliin nila yung maganda. Tutunawin Iwan sa nila yun. kanila. O yung Ganon. pangit, benta sa atin uli. Ganon. Oo, finished product na pagbalik. Tuwan-tuwa tayo kasi akala natin ganun ang ayos. But, of course, sa kakulangan ng mga factory dito, kakulangan ng mga industry sa ganyang sa bakal, Oo. walang nangyayari. Hindi natin na ma-maximize yung dapat sana'y kinikita ng ating bansa.